Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Mumbai Hotel. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang bangka na sakay ang isang grupo ng mga lalaki. Ang bawat isa ay may dalang bag na naglalaman ng baril, bala, at pampasabog. Pagkatapos ay tumungo sila patungo sa CST train station, dahil ito ang isa sa kanilang mga target na lugar at mayroon lamang silang 30 minuto para tapusin ang kanilang misyon. Sa ibang eksena, ipinapakita ang isang lalaki na nagngangalang Arjun, dinala niya ang kanyang anak sa kanyang asawa, iniwan niya ito doon, at saka ito nagpaalam sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang halik. Makikita rin na buntis ang asawa nito kung kaya naman todo kayod ang lalaki. Nagmamadali siyang umalis patungo sa trabaho dahil hindi siya maaaring malate, lalo na ngayon na siya ay malapit ng magkaroon ng pangalawang anak. Pagkarating niya sa Taj Hotel, nag-time in agad siya, at saglit na nagdasal. Pagkatapos ay tinanong niya ang receptionist na si Dilip kung ano ang magiging assignment niya ngayong araw. Sinabihan naman siya na ang duty niya ay sa Shamiana Restaurant. Samantala, sinabi ni Dilip kay Proba ang kanyang assistant na may paparating silang VIP customer. Ito ay si Zara Duncan, kasama ang kanyang anak, at ang kanyang asawa na si David Duncan, at ang yaya ng kanilang sanggol na si Sally. Mahigpit na ibinili nito na batiin lamang sila at wag silang tatanungin tungkol sa kanilang kasal. Ilang sandali pa ay dumating na ang pinakahihintay nilang VIP guest at malugod naman silang tinanggap ng mga staff ng hotel. Samantala, kinumpirma ni Proba kay Dilip na ang hapunan ng pamilya ay na-e-book na ang reservation sa Shamiana Restaurant, ngunit sinabi naman ni Dilip na mag-book din sa iba pang restaurant para kung sakaling magbago ang isip ni Zara ay madali itong makakapunta roon. Lumipat ang eksena sa CST train station, makikitang pumasok ang dalawang terorista sa loob ng banyo para ayusin ang kanilang mga sandata. Mapapansin na buo ang loob ng mga ito at desidido silang gawin ang kanilang mission. Maya-maya pa ay lumabas sila at nagsimulang pinaputukan ang mga inosenteng sibilyan na naroroon. Balik ang eksena sa hotel kung saan pinapila ni Chef Obroy ang lahat ng kanyang staff sa Shamiana Restaurant at isa-isa niya itong in-inspection. Nais niyang siguruhin na ang mga ito ay maayos, malinis, at kaaya-aya sa kanilang mayayamang bisita. Sumama naman si Arjun sa pila at napansin na siya ay nakasandals lamang. Tinanong siya ng chef kung seryoso ba siya na papasok siyang nakasandals lamang? Nagpaliwanag naman siya na nawala ang kanyang sapatos, hindi siya sigurado kung paano. Sinabi niya rin na baka ito ay nahulog sa bag niya. Hindi natuwa si Obroy sa kanyang paliwanag at gusto niya itong pauwiin na. Nagmakaawa naman si Arjun sa kanya at sinabing malapit ng manganak ang kanyang asawa, at hindi siya maaaring mawalan ng trabaho. Nagbago naman ang isip ni Obroy dahil naawa siya kay Arjun at inalok nito ang kanyang ekstrang sapatos sa loob ng kanyang opisina. Masyado namang maliit ang sapatos para sa kanya, ngunit pinilit niya itong isinuot upang hindi siya mapauwi. Samantala, ipinaalam ni Obroy sa kanyang mga tauhan na mayroon na namang isang VIP guest ang paparating. Ang kanyang pangalan ay Vasily Gordetsky, medyo masungit at mahirap siyang pakiusapan. Ibinilin din niya na may allergy ito sa seafoods at buksan mismo ang alak na iinumin niya sa kanyang harapan. Ang bawat isa sa kanyang mga tao ay inutusan na maging magaling sa kanilang pagseserbisyo. Sinabi niya rin na pagkatapos ng hapunan, may isa pang event si Gordetsky sa kanyang kwarto, at gustong masiguro ng chef na walang babae ang papasok doon. Dahil kilala siya na mahilig magdala ng mga babae sa kwarto para makasama niya at ayaw niyang magkamali muli kaya ipinagbabawal niya ang magpadala ng babaeng service crew sa kwarto niya. Sinabi niya rin na malaki magbigay ng tip ang lalaki dahil ito ay mayaman. Kung kaya naman nagvoluntaryo si Arjun na pagsilbihan ang bisita para sa gabing iyon, ngunit ibinigay ni Obroy ang duty kay Sanjay, na labis na ikinatuwa nito. Iniutos niya rin kay Sanjay na kumuha ng bote ng cognac sa labas ng hotel. Habang naglalakad naman ito palabas, masaya niyang tinawagan ang isa niyang kaibigan sa telepono at ibinalita na siya ang magbibigay serbisyo kay Gordetsky ang isa sa VIP guest nila. Samantala, habang abala siya sa telepono, muntik na siyang mabangga ng taxi na sakay ang dalawang terorista.
Si Sanjay at ang driver ay nagtalo sa mga oras na yun, pinagtatalunan nila kung sino ang may kasalanan sa kanila. Casual namang lumabas ang mga terorista sa sasakyan para hindi mapansin pagkatapos ay lumayo sila. Maya-maya pa ay sinimulan na nilang pinagbabaril ang mga tao sa paligid. Samantala, isang hand grenade naman ang inihagis nila sa malapit na restaurant kung saan marami ang kumakain. Ang dalawang turista na sina Nabrie at David ay kasalukuyan ding naroroon. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila sa pagsabog, ngunit ang karamihan ay nasawi. Nagpanik na lumabas ang iba at tumakbo palayo para iligtas ang kanilang buhay. Ang ilan ay pumunta sa harap ng Taj Hotel, ngunit pinigilan silang makapasok ng mga security personnel. Dahil hindi nila basta-basta maaaring papasukin ang mga taong walang reservation sa nasabing hotel. Sa kabilang banda, biglang nakialam si Dilip at pinayagan niyang makapasok ang mga ito sa loob. Wala naman silang kaalam-alam na ang 4 na terorista ay humalo sa karamihan at nagawa nilang makapasok sa loob ng hotel. Pagpasok nila ay naghiwa-hiwalay sila upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Ang dalawang turistang si Eddie and Bree ay ang dalawang nakaligtas sa pag-atake sa restaurant kanina. Sila ay nagkaroon ng pag-asa nang pinayagang makapasok sila sa Taj Hotel kasama ang iba pang nakaligtas. Gayunpaman, nang mag-inquire sila sa kanilang reservation sa hotel ay hindi mahanap ng staff ang kanilang reservation. Habang naghahanap sila ng mapupuntahan, sinimulan na ng mga terorista ang pagbaril sa lahat ng mga tao na nasa loob. Nagkahiwalay sina Eddie at Bree. Nakita naman ni Arjun ang pangyayari mula sa labas habang nagpapaulan ng bala ang mga terorista. Agad niyang inutos na i-off ang mga ilaw sa loob ng restaurant. Sinabihan niya ang mga guest na magtago sa ilalim ng mesa at manatiling nakayuko upang hindi malaman ng mga terorista na sila ay nagtatago sa restaurant. Dahil sa takot at labis na pag-aalala, tinawagan ni David si Sally upang kumustahin ang kanilang anak, pero naliligo ang yaya sa mga oras na iyon at hindi niya alam na nasa panganib sila. Tumawag si David hanggang sa makasagot si Sally, dahil sa mahinang signal sa loob ng hotel, hindi niya marinig ng maayos ang sinasabi ni David. Ilang sandali pa ay mayroon siyang narinig na kumakatok mula sa pintuan. Iniisip na ito ay ang doktor na ni-request nila kanina para i-check ang baby. Nagulat si Sally nang isang sugatang babae ang pumasok sa kanilang kwarto at mabilis na nagtago sa loob ng banyo. Sumunod na pumasok ay ang mga terorista at hinahanap nila ang sugatang babae. Mabilis namang nakapagtago si Sally kasama ang sanggol sa isang aparador. Muntik na silang mahuli, mabuti na lamang at napigilan niya ang sanggol sa pag-iyak. Habang nasa loob ng aparador ay nakikita niya ang mga galaw ng mga terorista at narinig niya rin ang tinapos nila ang buhay ng babaeng nagtago sa loob ng banyo. Pag-alis ng terorista, kinausap ni Sally si David sa telepono at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Dahil sa labis na takot na may mangyari sa anak ay nagpasya si David na umalis sa lugar upang pumunta sa kanilang kwarto at iligtas ang kanilang anak. Hindi niya kayang magtago lamang doon ng ligtas habang nasa panganib ang buhay ng kanyang baby. Sinubukan naman ni Arjun na pigilan siya, ngunit mapilit siya. Sa kanyang paglabas ay mayroong terorista sa kanyang daraanan. Nang makakuha siya ng tiyempo ay mabilis itong tumakbo. Sa kabutihang palad ay nagawa ni David na makabalik sa kanilang kwarto ng ligtas at muling nakasama ang kanyang anak. Nagulat naman ang asawa ni Arjun nang mapanood sa balita na kasalukuyang inaatake ang Taj Hotel kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Nakita niya rin na ilan sa mga bahagi ng hotel ay nasusunog na sa mga oras na iyon. Samantala, naghihintay pa rin ang mga otoridad sa Mumbai sa pagdating ng mga special forces mula sa New Delhi. Habang ang dalawang pulis, na bahagi ng squad na ipinadala upang tumulong, ay pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang. Ilang sandali pa ay may nakita silang tumalon mula sa bintana. Ito ay si Eddie. Sumisigaw siya ng tulong habang sinasabi niya na iligtas ang kanyang kasintahan na si Bree na nasa loob pa ng hotel. Dahil sa marami na ang nasasawi ay hindi na makapaghintay pa ang mga otoridad sa mga special forces na tutulong sa kanila, kaya nagpasya na silang kumilos at pasukin na ang loob ng hotel. Samantala, habang dahan-dahan silang pumapasok sa hotel ay nakita sila ng mga terorista, kaya isang hand grenade ang inihagis sa kanilang direksyon na sinundan ng mga putok ng baril, kung saan karamihan sa mga pulis ay nasawi agad. Sa kabilang banda, inipon naman ni Oberoi ang kanyang mga tauhan at nagbigay siya sa kanila ng update sa kung ano ang nangyayari. Kinausap niya ang mga ito, at binigyan ng pagpipilian, hinahayaan niya sila na malayang umalis at maging ligtas kasama ang kanilang pamilya kung gusto nila.
Maaari din naman silang manatili at tumulong sa mga guest na naroroon. Siya naman ay natuwa dahil karamihan sa mga tauhan niya ay nagpasya na manatili sa hotel at pumayag sila na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang tumulong sa pagliligtas sa kanilang mga guest. Sa kabilang banda, sinabi ni Arjun sa mga guest sa restaurant na maaari silang tumuloy sa isang ligtas na lugar at maghintay doon hanggang sa dumating ang Special Forces at maklear ang hotel. Ligtas niyang ginabayan sila papunta sa club kung saan si Chef Obroy ang kasalukuyang namamahala sa kanilang kaligtasan. Tiniyak naman sa kanila ni Obroy na parating na ang tulong sa loob ng ilang oras, maya-maya ay tinawagan niya ang direct contact niya sa isang opisyal na nakikipag-usap din sa reinforcement mula sa New Delhi, ngunit nadismaya naman si Obroy nang sabihin sa kanya na ang tactical team ay hindi pa umalis sa New Delhi at medyo matatagalan pa ang pagdating ng mga ito. Samantala, nilapitan at sinabihan si Arjun ang isa sa kanyang kasamahan na manatili muna siya kusina dahil ang isa sa mga guest ay natatakot sa kanyang itsura. Nilapitan at hinarap ni Arjun ang matandang babae. Nagpakilala siya dito. Ipinakita niya ang kanyang larawan kasama ang kanyang pamilya at ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang kultura at relihiyon. Dahil sa ginawa niya ay nawala ang pagdududa ng matandang babae at naunawaan siya nito at sa huli ay nag-alok pa si Arjun sa kanya ng tubig para siya ay kumalma. Sa ibang eksena, ang mga terorista ay hindi magawang buksan ng puwersahan ang lahat ng mga pintuan na ikinandado ng mga natakot na guest. At para makapasok sila dito ay pinagbantaan nila ang mga receptionist at pinilit nilang tawagan ang bawat silid at hilingin sa mga bisita na buksan ang pinto. Isa sa mga tinawagan ng mga receptionist ang isang bisita na buksan ang pinto at sinabi dito na may paparating na tulong sa kanila kaya dapat nila itong patuloyin. Ngunit pagkabukas nila ng pinto, sila ay agad na pinagbabaril. Nang marinig niya ang mga putok ng baril ay nakonsensya ang receptionist sa kanyang ginawa, kaya tumanggi na ang babae na ipagpatuloy ang pagtawag sa mga guest, kaya pagkatapos ay walang awang pinatay siya. Samantala, dinala naman si Bree sa chamber room kung saan nagtatago ang karamihan. Siya ay malubhang nasugatan at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang tanging paraan para mabuhay siya ay kung siya ay madadala agad sa pinakamalapit na ospital. Nagboluntaryo si Arjun na samahan siya para ihatid siya sa ospital. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila ang dalawang pulis at inakala na si Arjun ay isa sa mga terorista. Nagpaliwanag si Arjun at sinabi na siya ay isa sa mga staff ng hotel at hindi siya isang terorista. Naniwala naman sa kanya ang dalawang pulis. Ngunit sa mga sandaling iyon ay tumakas si Bree at lumabas ng pinto. Ngunit paglabas niya ay agad naman siyang pinatay ng mga terorista. Sinamahan naman ni Arjun ang mga pulis papunta sa CCTV room upang makita kung ano ang nangyayari sa loob ng hotel. Sa ibang eksena, hinahabol sina David at Sally ng mga terorista. Tinulungan ni David si Sally at itinago niya sila kasama ang sanggol sa isang locker habang hinayaan niyang mahuli ang kanyang sarili ng mga terorista. Samantala, ang isa sa mga terorista ay nagpanggap na isa sa mga pulis na ipinadala upang iligtas ang mga guest. Upang mas kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap ay nagpakilala siya gamit ang ID ng isang pulis na kanilang napatay. Sa simula ay nagduda si Obroy ngunit nang makumpirma niya na ang nagpapakilalang pangalan ng pulis ay isa nga sa mga pulis na magre-rescue sa kanila kaya nawala ang pagdududa ni Obroy. Nang bubuksan na niya ang pinto, nagawa naman ni Arjun na tawagan siya at binalaan na huwag buksan ang pinto, dahil kitang-kita ni Arjun sa CCTV kung sino ang kumakatok. Pagkatapos ay sinabihan ni Obroy ang mga guest na magtago. Pinuntahan naman agad ng dalawang pulis ang terorista at nakipagbarilan sila sa mga ito. Nagawa naman nilang tamaan at masaktan ang isa sa kanila. Sa ibang eksena, pagod na si Zara sa paghihintay sa mga special forces dahil alam niyang nasa panganib ang kanyang pamilya kaya ninais nitong lumabas na sa chamber room at puntahan ang kanyang pamilya. Si Obroy naman sinubukan siyang pigilan, ngunit buo na ang desisyon niyang umalis. Si Zara at ang ilan sa mga bisita ay lumabas sa chamber room. Makalipas ang ilang sandali, nahuli sina Zara at Vasilay at dinala sila kung saan naroon si David at ang iba pang mga hostage. Lahat sila ay nakatali ang mga kamay habang nakadapa. Sinabi naman ni David kay Zara na ang kanilang anak ay nagtatago sa isang locker room kasama si Sally. Tinangka ni David na bumangon upang agawin ang baril ng teroristang nagbabantay sa kanila ngunit siya ay nabaril lamang.
Samantala, habang nakatingin sa CCTV, napansin ni Arjun na ang ilan sa mga guest ay patungo sa kinaroroonan ng mga terorista. Agad niyang pinigilan ang mga bisita sa pagtakbo papunta sa kanila. Isa naman sa mga lalaking guest ang nakarinig sa paghingi ng tulong ni Sally kung kaya binuksan nito ang pintuan at sila ay tuluyan ang nakalabas. At sinamahan sila papunta sa chamber room ni Arjun. Si Imran, na isa sa mga teroristang nasugatan ay nakatanggap ng utos mula sa isang phone call na patayin na ang lahat ng mga bihag. Kinuha niya ang kanyang pistol at sinimulang barilin ang mga hostage. Sa isang desperadong hakbang para mapigilan si Imran, kinagat ni Vasilay ang kanyang paa. Nasaktan si Imran pero nagawa niya pa ring barilin si Vasilay. Ang mga hostage ay napatay lahat ngunit nang si Zara na ang isusunod ay nagawa nitong baguhin ang isip ni Imran at iniwan siya nitong mag-isa. Nagawa naman ni Zara na kalasin ang sarili sa pagkakatali at siya ay nakatakas. Siya ay agad na pumunta sa kinaroroonan ng kanyang baby at nangyaya ngunit hindi niya na inabutan pa ang dalawa sa sinabing lugar ng kanyang asawa. Siya ay nanlumo dahil hindi niya nakita ang kanyang anak. Sa kabilang banda, makikitang nasusunog na ang malaking bahagi ng hotel at halos masuffocate na si Zara. Bilang isang ina, siya ay desperado na at ayaw niyang sumuko sa paghahanap sa kanyang anak. Wala siyang kaalam-alam na si Sally at ang sanggol ngayon ay kasama ng iba pang mga guest at kasalukuyang hinahabol ng mga terorista. Nagawa naman nilang makalabas ng hotel sa tamang oras dahil dumating na ang Special Forces. Sa mga oras na iyon ay nahihirapan ng huminga si Zara dahil sa kapal ng usok sa paligid. Mabuti na lamang ay nabasag niya ang bintana para makakuha ng hangin at sumigaw siya ng tulong. Nang mailigtas, hinanap agad ni Sarah si Sally at masaya siyang makita ang kanyang anak na safe. Samantala, sa loob ng hotel ay tuluyang nasukol ng mga special forces ang mga terorista kung saan nagawa nila itong pasabugin. Sa ibang eksena, si Chef Obroy ay masayang nilapitan si Arjun at nagpasalamat dahil hindi siya iniwan nito sa kabila ng lahat. Sa pagtatapos ng pelikula, nang matapos gampanan ni Arjun ang kanyang tungkulin na pagsilbihan ang mga guest at mailigtas ang kanilang mga buhay, siya ay bumalik sa kanyang tahanan upang makita ang kanyang buntis na asawa at anak. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.